October 1, 2024, nangyari ang pinakamalagim na aksidente sa Bangkok, Thailand na ikinasawi ng mga estudyante at mga guro na umabot sa 25. 23 student na mga batang maliliit at 3 guro. Isipin niyo yung kamatik sa hindi inaasahan ng mga magulang. Masaya sanang field trip at kainan at tawanan at kantahan sa loob ng mismong bus. Nangyari ang pinakamalagim na aksidente sa Bangkok, Thailand itong October 1, 2024. Nakakalungkot kamatik, biruin niyo yun. Sobrang bata pa nila. Ang edad nila 15 pababa. Ang iba naman edad 10 pababa. Isipin niyo yung kamatik, hindi alam ng mga magulang na mga anak nila uuwi na lang ng wala ng buhay. Na hindi alam ng mga magulang nila yung mismong anak nila nasa loob ng mismong bus, kinakain na ng apoy. Isipin niyo parang barbecue kamatik o mga lechon na iniikot na mismo sa loob ng mismong apoy. Ganun nangyari ang malagim na aksidente sa Bangkok, Thailand. Meron pa nga daw isang guro kamatik na pinilit niyang protektahan ng batang maliliit. Talagang ibinuhos niya ang kanyang buhay para lang sa mga batang yun. Hindi niyo yung kamatik, mga bata pa yun. Halos musmos pa yun, wala pang masyadong alam sa mundo yun. Makipaglaro, makipagtawanan, kulitan. Pero yun, meron palang isang guro na nagbuhis ng kanyang buhay para protektahan ng mga estudyante niya. Isa yung karangalan para sa mga magulang. Pero sobrang nakakadurog ng puso yung kamatik. Biruin mo kung gaano karami yun. 23 student. Ang dami nun kamatik. Tapos meron pang 3 guro. Hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin tong videos na to, itong viral videos na to sa Bangkok, Thailand na ikinasawi nga ng 23 student at 3 guro. Ang total nila is nasa 25. Yun. Sobrang sakit syempre. Hindi rin naman inaasahan ng mismong driver ng bus yung mangyayari. Ang buhay ng tao tulad lang ng isang hangin kamatik. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala rito sa mundong to. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. Ginagawa ko tong videos na to kamatik dahil gusto ko lang mag-react sa nangyari dito kasi gawa nga ng nag-viral to October 1, 2024. Syempre nakakabigla. Sobrang bata pa nila kamatik. Kung ako siguro may anak katulad nun, hindi ko kakayanin yun kamatik. Mismo sa loob ng bus nangyari yung aksidente habang naglilihab yung apoy doon. Hindi ko kakayanin yung kamatik. Kung ako magulang, may anak ako doon. Hindi ko kakayanin yun pero pero sana sa nangyaring aksidente, sana kayanin ng mga magulang. Alam kong hindi biro yun dahil kahit siguro mga magulang mabibigla kung sakali man na yung anak nila, yung masaya sanang field trip at kainan, tawanan at kantahan ng mga bata na sana may enjoy nila pero hindi nila inaasahan na yun pala yung huli nilang tawanan at kantahan sa loob ng mismong bus. Kung mapapansin niyo yung videos kamatik, sobrang saya ng mga bata. Andyan yung tawanan, kantahan, sobrang saya nila kasi field trip nila yun eh. Alam niyo kamatik, ever since the world began, never akong sumama sa mga field trip. Kahit naman nung maliit pa ako, nung elementary pa ako, never ako sumasama sa mga ganyan. Kasi nga, wala kaming pera eh, mahirap lang kami. Pero to, yung mga batang to, syempre, minsan lang maging masaya ang bata, kaya lubos-lubosin na natin. Pero syempre, hindi naman inaasahan ng mga magulang na ganun pala yung mangyayari. Sobrang nakakadurog ng puso. Isang malagim na aksidente ngayon 2024, October 1. Grabe. October 1, sobrang sama mo na. Grabe na ipinaramdam mo sa mga magulang ng batang to. Hindi pa natin alam kung ano yung mga susunod pang mangyayari pero isa lang ang pwede natin gawin. Palagi tayong magdasal. Palagi natin pagpasa Diyos lahat ng gagawin natin dito o kahit saan man tayong pupunta. So yun no. Grabe yung nangyari dito. Kasi hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin to kamatik. Hanggang ngayon, nagma-viral pa rin siya. Grabe yung trauma nito sa mga magulang kasi hindi nila alam yung mismong anak nila uuwi nang wala ng buhay. Isipin mo yung kamatik, makikilala pa ba ng mga magulang yan? Siyempre, mismo sa loob ng bus susunog eh. 'Di ba? Isipin mo yun, 'di ba? Grabe yun. Kumbaga para sa isang nagluluto ka ng kanin. Ganun kamatik. Parang ewan, hindi ko may paliwanag pero siguro mahirap nang kilalanin yun. Baka siguro i-cremate ang diretso yun. Kasi kung ibuburol pa nila yun, parang sa ibang bansa kasi parang di naman nauso yata yung burol-burol na yan.
tanging Pilipinas lang ang gumagawa niyan. Pero sa ibang bansa yata pag mga ganong scenario case, baka i-cremate na kasi hindi na makikilala yung mga bangkay nun eh. Siguro makikilala na lang siguro sa mismong mga magulang magko-confirm na anak nila yon. Ay, grabe. Rest in peace, the little angels. Kung saan man kayo naroroon, sana maging masaya kayo. Gabayan nyo na lang yung mga magulang nyo. Ang hirap, sobrang nakakadurog ng puso yung bigla ang pagkawala nyo. Grabe yun. October 1 pa lang, sobrang sakit na. Grabe yung trauma sa mga magulang. Ay, nako. Wala namang masama kung ipapasama natin yung mga anak natin sa mga ganyan. Pero bilang mga magulang, syempre gusto natin maging masaya yung mga anak natin eh. Hindi naman din nila alam na ganun yung mangyayari. Ang pinakakwento kasi nito, kamatik, nawalan yata ng preno yung bus. Tapos habang umaandar yung bus sa mismong highway sa Thailand, biglang sumalpok ito sa mismong poste at agad itong sumabog at naglihab. Diri niyo ang bilis. Pagkabangga, sumabog agad at naglihab. Ganun kabilis yun, kamatik. Parang talagang oras na talaga nila yon. Talagang tinatawag na sila ng Diyos. Kasi biro yun, pagkabangga, sumabog agad. Siguro, sa makikita natin sa videos, kamatik, sobrang bilis din ang takbo niya eh. Siguro, alam naman natin, masyadong sensitive ang bus. Kahit konting ano mo lang, di ba? Lalo't may aircon yun. Grabe yun, habang kumakikita mo yung sunog, kamatik, sa loob ng bus, grabe. Isipin mo yung kung nandun ka mismo, tapos nandun yung anak mo sa loob, wala ka nang magagawa kundi pagmasdan yun eh. 'Di ba? Pero sana, lesson learned sa mga magulang, sa ibang bansa man o dito, o saan man panig ng mundo, pag-isipan natin kung dapat ba nating isama yung mga anak natin sa mga ganyang bagay, mga field trip para lang maging masaya. Siyempre, isipin din natin yung gastos, pero mas gusto natin na maging masaya yung mga anak natin, pero isipin pa rin natin yung magiging kaligtasan nila kung hindi naman tayo kasama. Bilhin mo anak mo, 10 years old pababa, 13 years old pababa, pasasamahin mo ba yun nung wala malang guide ng magulang? Kahit sabihin mo mga guro, di pa rin natin masasabi yun eh. Diba? Iba pa rin yung kasama mismong magulang, diba? So yun, sana pag-isipan natin ng mabuti. Rest in peace, the little angels, at sa tatlong guro, at merong isang guro na talaga nga namang nagbuhis ng buhay para protektahan ang kanyang mga estudyante. Isa kang hero. Dapat kang bigyan ng parangal, syempre. Alam na, mabibigyan siguro, wala ka man dito sa mundong to, at least, may tuturing kang bilang isang hero sa mismong bansa mo. No? So yun, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko mula una hanggang dulo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dyan. Thank you so much. Hayaan yung bigyan ko kayo ng mga news patungkol sa mga nangyayari sa bansa natin, kamatik, no? Sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba ng #Michael0.7. So yun, maraming salamat sa inyong lahat, kamatik. Dahil kung di dahil sa inyo, hindi ko sisikapin to na makapag-upload ng mga videos ko kahit medyo corny. Ito lang yung naiisip kong way para at least umangat yung channel natin. Pero sa ilang araw na ginagawa ko to, nakikita ko yung resulta nito. Kaya sinisipagan ko talaga mag-upload. Kahit sobrang hirap mag-edit, kamatiks. Sana suportahan nyo ako hanggang dulo. Hanggang sa marating natin yung pinakatuktok. Dahil ginagawa ko to hindi lang para sa akin, kundi para sa mga kapatid ko. Ganon din sa mga homeless na matutulungan natin kung sakali. Sana hindi kayo magsawang suportahan ako, kamatik. I-like at subscribe na yung YouTube channel natin, kamatik. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa tuwing may bago tayong latest uploads. So yun, maraming salamat.